Grabe, paliit ng paliit, paubos ng paubos po yung mga senador ng mga DDS. Bumira na naman si Boy Caldero aka 10K. Grabe ka naman kay ano? Grabe ka naman kay Alan Peter Cayetano. Ngayon mga bossing, nako eto. Eto ho mga kababayan. May sinasabi si Panelo patungkol po dun sa ICI ba o ICC to? 28, naglabas na po ang ICC ng kanilang desisyon. Then ICC! Ano po? Interim release ni dating Pangulong Duterte. Kung maalala nyo, ano sabi? Hindi pwede, hindi papayagan, hindi ubra. Paano naman ho papayagan niya mga ganyan, mga bossing? Kung ang nakikita, lagi nating naririnig doon sa mga DDS is puro po kinidnap si tatay nila. Paulit-ulit po na ganun, mga kababayan. Di ba? Paano papayagan na ipauwi si dating Pangulong Duterte? Wala, malabo. Kasi po, ang kapalit niyan, para payagan namin, bigyan kayo ng karapatan na makauwi si dating Pangulong Duterte ninyo. No? Dapat masigurado namin na kapag hiniling namin ang pagbabalik niya upang ituloy yung hearing niya, sisipot siya. Kung ang sinisigaw nila, kinidnap lang si dating Pangulong Duterte at hindi legal yung pagkaka-aresto nila kay dating Pangulong Duterte, sa tingin ninyo, ibabalik nila yan kapag oras na ng hearing? Tingin ko hindi. At yun ang nakikita ko, mga kababayan, na humahad lang kung bakit po hindi makauwi itong si dating Pangulong Duterte. Isama mo na yung mga nagkakampi-kampihan na mga senador na gusto ding mapauwi si Duterte. No? Naggawa pa ng isang session para lang po sa bring him home nila. Yun yung mga nakikita ko ho na talagang mas lalo pong nadiin para hindi payagan ng interim release ng dating Pangulo, mga boss. Di ba? yung request po ni former President Rodrigo Duterte for an interim release. My first question, ikinagulat nyo ba ito at anong reaction ninyo po sa naging desisyon po ng ICC? Hindi na po tayo nagulat doon sapagkat matagal ko na sinasabi na yung ICC, kumbaga sa basketball, forcing through siya, pumasok siya kahit wala siyang jurisdiction. Madaling sabi, from the very inception, talagang gusto niyang ikulong at i-trial at i-convict itong si Presidente Duterte. Kaya ayun, nasa loob na. Pero ang sinasabi naman din po, mga kababayan, nung mga panahon na iniimbestigahan nila, may jurisdiction pa ang ICC. At hindi basta-basta mawawala yon dahil lang kumalas ang Pilipinas. Ang nagiging epekto po ng pagkalas ng Pilipinas, mga bossing, alam nyo po kung ano? Ito pong hindi mapayagan ding umuwi si dating Pangulong Duterte. Ngayon po nila nagagamit yung sinasabing, interim release, wala, hindi pwede sa Pilipinas. Kasi hindi na kayo kagrupo o hindi na kayo kaanib o wala ng jurisdiction ang Pilipinas sa ICC, vice versa. Ayun. Diba? Yun yung epekto sa kanila, no? pati yung mga pangangatwiro niya puro kabalbalan Like, for instance, sasabihin nila na hindi naman daw necessary na bigay siya ng release sapagkat daw yung kanyang circle of influence, considering na naging mayor siya ngayon at na vice presidente. Sabi nga daw, kung magre-resign ang vice presidente sa kanyang posisyon, malaki ang tsansa na mapayagan yung interim release. Yun ay kung magre-resign. Di ba? Kasi sinasabi ng ICC, malakas ang political power pa din hanggang ngayon ng dating Pangulo. Na kapag hiniling namin na pabalikin dito yan para doon sa kanyang mga hearing, etong mga tao na ito na yung hahad lang para hindi bumalik at hindi na matuloy yung hearing. Kaya yun ang nangyari, mga kababayan. No, hindi napayagan yung interim release niya. Madaling sabi, baka daw yung mga testigo. Sabi ko, teka muna. Presidente na nga siya noon nung lumabas yung mga testigong yan, dinimanda. Wala siyang ginawa. He did not lift a finger. Paano niyo sasabihin na merong risk, merong panganib ngayon?
Malayong malayo. And then, sabi nila, Hindi, ang sinasabi ko kasi nila doon, mga bossing, yung mga nakapaligid, yung mga supporter, at yung mga politiko na tutulong sa kanya. Di po ba? isa Pero kung yung pangangatawan at physical, mga bossing, kung doon tayo titingin, wala na talaga yun. Hindi na kaya. No? Pero yung mga nakapaligid, kagaya ng anak, vice-presidente, yung mga congressman na mga anak din, o mga apo, diba? At yung mga, idagdag nyo na po, yung mga senador na nandoon po sa loob ng Senado, mga kababayan, diba? Na nandoon ho sa loob ng Senado, mga bossing, bring him home din silang lahat eh. Hindi naman lahat, pero 18 sa kanila, bring him home. Yan yung nakikita nila na maaaring humarang para pabalikin si dating Pangulong Duterte doon sa mga hearing. pa, sabi niya, hindi naman nila naprobahan na unfit siya for trial. Travel. Eh, sabi ko naman, teka muna, bakit siya magpuprove na unfit siya for trial? He is in a contained, controlled environment. Wala siyang access dun sa mga pasilidad na mga test sa kanya na talagang kung anong sakit niya ba talaga. Ang meron noon ay ang Sabi ni Armando De Feo, hindi totoo na mag-resign si Inday Sayad. Suga pa sa pwesto yun. Totoo. Totoo ho, mga kababayan. Tingnan nyo nga ito. Dami ng kinakaharap na issue, hindi pa din ho sinasagot. Sabi ni Janelle Van der Herst, ang dahilan kung bakit kumala si Digong sa ICC, akala niya matatakasan ng kasong crimes against humanity dahil alam niya sa sarili niya, totoo ang pinagagawa niya sa mga kaawa-awang inosente. Kaso, eto, yung pagkalas niya sa ICC, ito pa yung naging dahilan ho, mga bossing, kung bakit hindi siya payagang umuwi ng Pilipinas. ICC dapat noong pa, ginawa na nila yon. Tapos sasabihin nila, hindi mo naman naprobahan. Kayo ang dapat pagprobahan na fit for trial yung akusado. Kaya lahat yan, puro kabalbalan ng mga katwiran nila. Talagang gusto lang nilang tuhugin itong si Presidente Duterte. At kasama ang gobyerno dyan. Kasapakat nila ang administrasyon. Ayan, sabi, kasama daw po si Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang code ng gate daw namin? Sandali, itatype ko lang ha. Sabi sa inyo, kaya maaga tayo, mga bossing, may gagawin tayo eh. Tuloy, may code kasi, may pipinduting number para makapasok dito sa bahay namin. Game! So, attorney, you're saying politically motivated po itong ginagawa ng ICC sa ating dating Ako hindi. Biruin mo, yung ibang mga DDS ang pinapakalat, sinasabi, si Pangulong Bongbong Marcos daw ang may kasalanan lahat. No, at binabayaran daw po ni Pangulong Bongbong Marcos yung ICC. Sinasabi po ng mga DDS, mga kababayan, anak ng tupa yun. Saan ka ba naman nakakita na mas powerful yung presidente at nakikipagsabwatan doon sa ICC? Pangulo? Apart from that, meron din silang personal na agenda dyan. Kasi right now, questionable ang kanilang existence. Tinanggalan sila ng mga suporta ng Estados Unidos, may mga umaaklas na sa kanilang grupo. Katunayan, di ba, yung mga malalaking bansa, hindi naman mga miyembro sa kanila. Dali, Panelo. Eto lang, kaya nga mas lalong kinakabahan si Bato de la Rosa eh. Kasi ngayon, kailan lang nito lang mga kababayan, may bagong kakosa si dating Pangulong Duterte doon sa loob ng ICC. May bagong huli sila. Tapos isasama mo pa si Tobats ng mga bandang ngayong buwan, Disyembre. Isasama mo pa si Bungo sa January. Ay, yari. Russia, hindi miyembro. Ang Amerika, ang China. Kaya kailangan ipakita nila. Ginagawa nila poster boy itong si Presidente Duterte kasi sila ay binabatikos na wala naman silang hinuli, inaresto. Sabi ni PJ Tube, never naman sinuportahan ng US ang ICC. Sinungaling talaga si Butiki. At Pero ito mga kababayan, siguro nung ilang araw na, medyo may pagkabaliktad na din po ito. Medyo bumabalimbing na din ho ito, mga bossing. Siguro natatakot siya na yung isunod mga bossing, dito sa mga makukulong.
sa mga darating na araw ho. British na puti. Oh. Puro itim, puro black. Okay. Kumuha sila ng brown. Okay, attorney, kung sinasabi natin na, again, going back, kung meron po silang ibang motivation or may iba silang agenda, ika nga, di ba? The decision po by the ICC was unanimous and all the members are from different countries. So, ano po yung basehan natin na masasabi nga na may iba silang agenda towards the past president? Yan. Maganda sagutin ni Panelo. Ano kaya isasagot? Well, these judges are the judges of the International Criminal Court. If you abolish ICC, paano mo ma-abolish yan? Pag tinanggalan mo ng pondo yan, wala na yan. Oo. So, di apektado yung mga judges, lahat na empleyado ron. So you're saying, Natural attorney, na. our former president is an easy target? Kaya ito yung talagang pinupuntirya nila ngayon? Yes. Eh, Di weak pala. Yun pala ang weak si dating Pangulong Duterte. No? Madali lang mahuli. Madali lang. Wala nga ho silang lahat nagawa, mga kababayan eh. Kamot ulo na lang po sila nung isinasakay na sa eroplano ang dating Pangulo. Tapos yung dating Pangulo, nung nasa eroplano na ho, mga bossing, biglang sinabi, eto mga kapulisan, tinupad ko na yung sinasabi ko na ako ang bahala sa inyo. Trabaho lang kayo. Di ba? Trabaho lang kayo, ako ang bahala sa inyo. Tinupad na daw ng dating Pangulong Duterte. Yun po, mga bossing, ay noong napagtanto niya sa kanyang sarili, wala na, arestado na ako. Hindi na ako makakabalik ng Pilipinas. O sige, magpakabayani na lang ako, magpakahero na lang ako sa paningin nila. Yun, sabay-sabay sa eroplano. Mga kapulisan, eto na, ginawa ko na talaga. Sabi ko sa inyo, magtrabaho kayo at ako ang bahala sa inyo. No? Sabay ganon.